Itinuturing ng Philippine Navy na nasa middle power ngayon ng Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mga modernong kagamitan kung saan sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong barko na magsisilbing dagdag puwersa para sa West Philippine Sea. Alamin ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Mas mahaba na ang nagiging pagpapatrolya ng Philippine Navy sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa tulong na rin yan ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program at sa kasalukuyan, mayroong 80 barko ang Philippine Fleet kung saan itinuturing na major asset ang dalawang Jose Rizal class frigates at dalawa pang pinakabago na Miguel Malvar class frigate. Mula sa dating 1 hanggang 2 linggo, gamit ang mga lumang barko, mas nakatatagal na ngayon sa karagatan ang mga modernong barko ng Navy. This is a big boost to the Philippine Fleet's ability to support the Philippine Navy mission, to put more platforms at sea at any one time. We have a very huge maritime zone. Now with the modern platforms that we have, we can stay 20, even more than a month at sea without the need for refueling or reprovisioning. Isa sa pinakabagong barko na dumating kamakailan, ang offshore patrol vessel BRP Raha Lakandula na binili sa South Korea at nakatakdang ikomisyon bago matapos ang Mayo. 4 pang kaparehong barko ang darating sa bansa hanggang 2028. Para sa Philippine Navy, maituturing ngayon na middle power ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya pagdating sa kagamitan. We are at par with our Southeast Asian neighbors. Right now, we have embarked on this modernization program that we have. And if you'll notice, most capabilities that our neighbors have are also the same with what we have now. I would say they look up to us because they admire this modernization program of ours. Samantala, iginiit ng Department of National Defense na alinsunod sa karapatan ng Pilipinas ang ginagawang development sa Pag-asa Island at Lawak Island, kasabay ng pagkontra sa pahayag kamakailan ng Chinese Defense Ministry na nagsabing sakop ang mga ito ng China. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay parehong kabilang sa Kalayaan Island Group sa ilalim ng munisipalidad ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Kaya't ang pagpapabuti sa mga feature na ito ay para sa mga Pilipinong nakatira at sundalong nakadeploy rito. Dagdag ng kagawaran, dati nang isinaad sa 2016 arbitral ruling na walang basihan ng 9-dash line na sinasakop ang West Philippine Sea, habang ang large-scale land reclamation ng China sa ilang features rito ang nakasisira sa marine environment at paglabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinatigan ng AFP ang pahayag ng DND. Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island. Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 27 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang feature sa West Philippine Sea. Pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa 14. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.